This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Alas 11 na ata yun nang makauwi ako sa bahay ni na Levi. Ayaw pa nga sana akong pakawalan ni Marcus pero sinabi ko na kailangan din naming magpahinga. Pagkapasok ko naman sa kwarto, at nang nakahiga na ako sa kama, ay para akong baliw na biglang napangiti nang maalala ang mga nangyari. Medyo nagulat pa nga ako nang maramdaman na nag-vibrate ang phone ko. Nang tignan ko yun ay nakita kong si Marcus ang tumatawag. Napakagat ako sa ibabang lobby ko, bago sinagot yun. Hello, mababa ang boses na saad ko. Nakauwi na ako sa kondo namin ni Marky, nakauwi ka na rin ba mahal ko? Malambing na saad niya, pakiramdam ko nga ay masusugat na ang lobby ko dahil sa sobrang pagkagat. Sobra kasi talaga akong kinikilig. Nakauwi na rin, nakahiga na ako, mahina ang boses na sagot ko naman. Gusto sana kitang makatabi ngayon sa pagtulog, pero alam ko na hindi pa pwede, wika naman niya. Gusto mo bang mag-date tayo bukas, tanong pa niya. Gusto ko, pero hindi ata magandang ideya yon. Kailangan pa nating mag-ingat hindi ba, saad ko naman. Pwede naman tayong gumawa ng dahilan na hindi sila nakakahalata, giit niya. Kagaya ng ano? Kapag sabay tayong dalawa na nawala, sigurado na mag-iisip na sila, saad ko naman, narinig ko siya na napabuntong hininga dahil sa sinabi ko. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko rin namang isikreto ang meron kami. Pero alam ko na yon ang dapat naming gawin sa ngayon. Kung sabihin natin kay Marky na okay na tayo. Alam ko naman na matutuwa siya, at matutulungan pa niya tayo na makalabas na hindi naghihinala ang iba, suhestyon niya. Saglit akong natahimik at nag-isip. Kung tutuusin ay may punto siya, alam ko na kahit anong mangyari ay tutulungan kami ni Marky. Ang kaso ay risky pa rin yun, lalo na't hindi ko naman gusto na pati kay Yael ay maglihim siya. Baka dumating ang araw na mag-away pa sila dahil dito, at ayaw ko na mangyari yon. Kapag sinabi mo sa kanya, baka malaman din ni Yael. Boyfriend ni Yael si Marky pero best friend din natin si Levi. Marcus, maniwala ka. Sobra din kitang na-miss. At kung ako ang tatanungin, ayaw ko naman na isikreto ito. Pero alam naman natin na ito ang dapat gawin sa ngayon hindi ba, mahinahon na saad ko. Sige na nga, ikaw ang boss malambing na sagot niya na siyang nagpangiti sa akin. Okay na ako na sikreto muna tayo ulit. Basta ang mahalaga, magagawa na ulit kitang yakapin at halikan kapag may pagkakataon tayo, dagdag pa niya. Hindi ka pa ba magpapahinga? Di ba may trabaho ka bukas? Hindi ka ba babalik sa Mindoro? Tanong ko. May mga inaasikaso ako dito sa Manila, baka 1 linggo ako dito, sagot niya. At saka sa tingin ko, hindi ako makakatulog ngayong gabi. Hindi dahil sa insomnia, kung hindi dahil sobrang saya ko, dagdag pa niya. Masaya rin ako. Pasensya ka na pala kung ilang beses kitang sinubukan na ipagtulakan palayo ha. Pasensya na kung ilang beses akong sumubok na tumakas, saad ko. Huwag mo nang isipin yun mahal ko, ang importante lang sa akin ngayon, ay alam kong okay na tayo. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ako sa'yo kasi tinanggap mo ako ulit sa buhay mo, sagot niya. Ako ang dapat na magpasalamat, kasi hindi ka nagsawa at napagod sa akin, bulong ko naman. Hinding-hindi mangyayari yon Van, sagot niya. Marahan akong pumikit, tapos ay napangiti na naman. Sobrang gaan at saya talaga ng nararamdaman ko ngayon. Sa totoo lang, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na okay na kami. Na kami na ulit, na nagagawa na ulit naming mag-usap ng ganito. Iyong malambing, at kahit sa simpleng salita lang ay pinaparamdam namin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Inaantok ka na ba? Tanong pa niya sa akin pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Sa tingin mo ba makakatulog ako ngayong gabi? Natatawa na tanong ko naman. Kagaya mo, baka hindi rin ako makatulog, dagdag ko pa.
Kakantahan na lang kita, para makatulog ka, alam mo naman na may magandang boses ang boyfriend mo, aniya. Para nang mapupunit ang labi ko dahil hindi na talaga maalis ang ngiti dito. Kung pwede lang akong sumigaw ngayon, dahil sa sobrang kilig na nararamdaman ay gagawin ko talaga. Ang hirap kasing pigilan. At talaga ba? Sige nga, pakikinggan ko kung maganda talaga ang boses mo, mahina at natatawa na saad ko. Grabe ka naman sa akin, porke maganda ang boses mo, kunwari ay nagtatampo na saad niya, kaya muli akong napahalakhak. Pero mas maganda pakinggan ang boses mo kapag inuungol mo ang pangalan ko. Nagbibiro na dagdag pa niya, kaya mas lalo akong natawa. Puro ka talaga kalokohan, sige na, kantahan mo na ako, saad ko naman. Saglit naman siyang tumahimik, habang ako ay nakangiti lang na naghihintay. Hanggang sa maya-maya pa ay nagsimula na siyang kumanta. Agad na may namuong luha sa mga mata ko nang marinig na kinakanta niya ang Forever ng The Ambassador. Kahit na hindi ko siya nakikita, alam ko na pareho naming ramdam ang lyrics. At sa totoo lang, sobra yung nakakataba ng puso kaya hindi ko maiwasan na hindi mapaluha. Hindi naman talaga kagandahan ang boses ni Marcus, sakto lang na nasa tono. Pero sobrang espesyal para sa akin na kantahan ng lalaking mahal na mahal ko, at sobra ko siyang na-appreciate. Nanatili lang akong nakangiti habang nakikinig sa kanya na kumakanta, habang may konting luha nga ang mga mata ko. At dahil sobrang sarap ng ganito sa pakiramdam, ay pumikit ako para mas damhin pa ang moment namin. Mahal na mahal kita Van, narinig kong saad pa niya pagkatapos niya kumanta. Mahal na mahal din kita, sagot ko. Pagkatapos nun, ay wala na ulit nagsalita sa amin. Nanatili akong nakapikit, pero hindi naman namin pinutol ang tawag. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako, na may ngiti pa rin sa aking lobby. Sa sumunod na araw, sobrang ganda ng pagkakagising ko. Para pa rin akong baliw na napapangiti, habang nasa banyo at naliligo. Nang matapos naman na, ay inayos ko ang sarili ko bago bumaba na. Hindi ko naman kasi gusto na usisain pa ako nina Levi at Cass kung bakit para akong baliw na pangiti-ngiti. Medyo nagulat ako pagkarating ko sa hapag, kasi ay nandoon sina Marcus at Matt. Agad nang umiti at kumaway sa akin si Matt, samantalang si Marcus ay mukhang nag-aalala. Good morning, umupo ka na dito para makakain na tayo, nakangiti na saad pa ni Matt, pilit na lang akong ngumiti bago marahang tumango. Nasaan sina Tito at Tita? Tanong ko pa kay Levi bago umupo sa isang bakanting silya sa tabi ni Cass. Maaga silang umalis, alam mo naman na mahilig mag-date ang dalawang iyon, nakangiti na sagot niya. Hindi pa ako nakakasagot nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone ko. Pasimple kong tinignan iyon, at nakita kong si Marcus ang nag-text. Hindi kami nagsabay papunta dito. Nagulat lang ako na dumating din siya bigla, iyon ang laman ng mensahe na nagpapaliwanag agad, kaya naman mahina akong natawa. Kinabahan nga ako nang makitang nakatingin sa akin si Cass, maging sa hawak kong cellphone na nasa may ilalim ng mesa. Alam ko naman na wala siyang nabasa, pero natatakot pa rin ako sa nagtatanong niyang tingin. Sinong nag-text? Saad pa niya na parang hindi na nakatiis. Cass, hindi ka dapat nagtatanong ng ganyan kay Van, kahit pa magkakaibigan tayo, bigyan mo ng privacy. Mukhang kinikilig, pagbigyan mo na, agad na wika naman ni Levi. Hindi na ulit ako nakapagsalita pa, kasi nagbukas naman ang pinto. Tapos ay sabay na pumasok doon sina Yael at Marky. Medyo nagulat pa nga ako nang makita na nakasunod sa kanila si Vince na nakangiti sa aming lahat. Vince pare, anong ginagawa mo rito? Nakangiti na saad ni Levi tapos ay tumayo pa para masalubong ang mga ito. Maupo na kayo, samahan nyo kami sa pagkain, dagdag pa niya. Baka naman si Vince kasi ang ka-text Cass, nakangiti na saad ni Matt, kaya tumango na lang si Cass. Bahagya pa nga akong napalingon kay Marcus na halatang nainis sa narinig, pero hindi naman nag-react. Pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko. Sinusubukan kong tawagan itong si Marcus pero hindi sumasagot. Kaya itong si Marky na lang ang tinawagan ko,
nakangiti na saad pa ni Vince. Nasaan si Jazz? Siya lang ang wala dito, tanong ni Marky sa amin pagkaupo nila. Nag-date sila ni Lolo, nakakainggit nga eh. Hindi na sana ako magtatrabaho ngayon para makasama sa kanila, ang kaso pinagalitan lang ako ni Jazz, nagbibiro na reklamo naman ni Levi, kaya nagtawanan kaming lahat. Well, matagal na naming alam na gustong-gusto ng lolo ni Levi si Jazz dahil nga matalino ito. Tapos sobrang interesado pa si Jazz na matuto ng kung ano-ano tungkol sa mga negosyo, kaya pareho silang nag-e-enjoy na magkwentuhan madalas. Lalo na ngayong graduate na si Jazz, hindi na ako magtataka kung pipilitin siya ng lolo ni Levi na magtrabaho na nga sa kanila. Hindi pa ba pinipilit ni lolo si Jazz na magtrabaho sa inyo? Natatawa na tanong ni Yael, na halatang pareho kami ng iniisip. Hindi pa naman, sinabi naman ni lolo na hahayaan niya si Jazz sa desisyon nito. Ewan, pero parang gusto naman ni Jazz na matuto kay lolo habang nagmamasteral. Parang gusto ata niyang ipagsabay iyon, pati ang pagtatrabaho, sagot niya bago lumingon kay Marcus. Ikaw pala pare, akala ko busy ka sa Mindoro, tanong pa nito. May mga kailangan lang akong asikasuhin dito. Baka isang linggo ako dito, sagot niya. Bakit naman hindi mo sinasagot ang tawag nitong si Vince kuya, nakasimangot na tanong ni Marky. Hindi ko napansin, hindi naman ako mahilig mag-check ng personal phone. Business phone ang lagi kong gamit hindi ba, sagot at paliwanag niya. Bahagya akong napanguso sa narinig, kasi alam ko na hindi yun totoo. Mula kagabi, hanggang ngayong umaga lang text siya ng text sa akin. Kaya imposible na hindi niya napansin na tumatawag si Vince sa kanya. May mga kinailangan lang din akong asikasuhin dito, pero babalik din ako sa Mindoro bukas. Naisip ko lang napuntahan kayo kahit na papaano, saad naman ang nakangiting si Vince. Nako pare, kung may balak kang magtagal minsan dito sa Manila, magsabi ka lang. Alam namin na may kamag-anak ka dito, pero pwede ka din magstay dito sa bahay kasama kami. Magiging masaya yon, sigurado ako, wika ni Levi. Si Van nga pala, balak nang bumalik sa Amerika next week, dagdag pa niya, dahil doon ay napalingon sa akin ang lahat. Agad-agad, akala ko ba isang buwan ka dito, wika ni Marky. Hindi pa naman sure yun, babalik lang ako sa Florida kapag okay na kami ni Papa. Ang kaso, hindi ko nga alam kung paano ko siya haharapin. Pinuntahan ko siya kagabi, pero hindi rin ako nakalapit. Natatakot ako natatawa na wika ko. Walang magulang na kayang tiisin ang anak Van, maniwala ka. Makita ka pa lang noon, matutuwa na yon, nakangiti at mahinahon na saad naman ni Vince. Salamat Vince. Pero bahala na siguro. Kukuha na muna ako ng lakas ng loob, saad ko. Oo nga pala, gusto mo ba akong samahan? Nakangiti na tanong pa niya sa akin. Bahagya akong napalingon sa tropa dahil sa tanong na iyon, at sinakas at matlang ang nakangiti, ang iba naman ay seryosong hinihintay ang sagot ko. Saan ba Vince? May importante din kasi akong pupuntahan ngayong araw Kung wala namang magiging conflict sa oras natin, bakit hindi, sagot ko na lang. Kung ganon, edi ikaw na lang ang sasamahan ko, nakangiti pa rin na wika niya. Teka, akala ko ba may importante ka na kailangang gawin, tanong ko naman. Nung isang araw pa ako dito, at natapos ko na lahat ng kailangan kong gawin. Gusto ko lang talaga na lumabas kasama ka, diretsahang sagot niya. Hayaan mo na siyang samahan ka Van, magkaibigan naman kayo, kaya walang masama doon, wika ni Cass tapos ay tipid pang ngumiti sa akin. Kaya sa huli, pilit na lang akong ngumiti bago marahang tumango. Kahit pa ang totoo ay wala naman talaga akong importante na pupuntahan, at gumagawa lang ako ng dahilan para hindi mag-isip ng kung ano at magselos si Marcus. Hindi na rin ako nagsalita pa habang nasa hapag kami. Hinayaan ko na lang sila na mag-usap at nanatili na lang akong tahimik na nakikinig. Pagkatapos kumain ng agahan, nagpaalam muna ako sa tropa na magbibihis at hinayaan ko sila na magkwentuhan muna sa sala. Pagkapasok ko nga sa kwarto ko ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko,
nang tignan ko yun ay isang mensahe na naman mula kay Marcus. Ang akala ko pa naman makakagawa ako ng paraan para makasama ka ngayong araw. Naunahan pa ako ng pangit na Vince na yan, saad niya na may sad emoji pa sa dulo. Dahil doon ay mahina akong natawa, tapos ay nagtipa naman ng reply. Nagseselos ka ba? Tanong ko. Mabilis pa sa 4:00 na nag-reply ulit siya dahil doon. Obvious ba? Malamang, saad niya, muli na naman akong natawa habang nagtitipa ng mensahe para sa kanya. Wala talaga akong lakad ngayon, gumagawa lang sana ako ng dahilan para hindi makasama sa kanya kasi ayaw ko na magselos ka. Ang kaso wala na akong magawa. Ikaw lang naman ang mahal ko. Kaya huwag ka nang magselos, ang mahabang saad ko. Ikaw lang din ang mahal ko, ang reply naman niya. Pagkatapos noon ay hindi na ako ulit nag-reply, at nagbihis na nga ako. Pagkababa ko naman ay wala na sina Marky at Yael, may pupuntahan daw kasi ang dalawa kaya nauna na sila. Kayo ni Matt Marcus, hindi ba kayo magdi-date? May date sina Yael at Marky, tapos meron din sina Vince at Van, nakangiti pero makahulugan na saad pa nga ni Cass. Madami akong kailangang asikasuhin, mauuna na ako, saad naman ni Marcus at tumayo na. Sasabay na ako sayo, hindi kasi ako nagdala ng sasakyan, wika naman ni Matt at tumayo na rin. Ngumiti na lang ako at hindi na nagsalita, tapos ay sumama na kay Vince na maglakad palabas nang inaya niya ako. Pagkapasok namin sa sasakyan na dala niya ay tahimik lang ako kahit nang nasa biyahe na kami. Wala ka naman talagang lakad hindi ba? Tanong niya sa akin maya-maya pa, kaya agad akong napalingon sa kanya. Alam ko na wala ka naman talagang pupuntahan, sinabi mo lang iyon para makahindi sa akin kasi ayaw mo na magselos si Marcus, nakangisi na dagdag pa niya. Hindi Vince, may lakad talaga ako, sagot ko naman at nag-iwas pa ng tingin. Masyado kang halata Van, at hindi mo naman kailangang magsinungaling sa akin. Magkaibigan na tayo di ba? Natatawa na saad niya. At isa pa, gusto ko lang din namang asarin si Marcus dagdag pa niya. Napabuntong hininga naman ako dahil sa narinig. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit pa kailan lang kami nagkakilala ni Vince, ay malaki na agad ang tiwala ko sa kanya. Kapag kasama ko siya, parang magaan lang ang lahat at panatag ang loob ko. Hindi dahil gusto ko siya, kung hindi dahil ramdam ko na mabuti siyang kaibigan. Mapagkakatiwalaan ba kita Vince? Mababa ang boses na tanong ko. Oo naman, sagot niya. Tama ka, ayaw ko talaga sanang sumama sa'yo kasi hindi ko gusto na magselos si Marcus. Pasensya na, nahihiya na saad ko, mahina ulit siyang natawa dahil doon. Wala na sila ni Matt pero hindi pa alam ng tropa. Sabi ni Marcus, hindi daw kasi gusto ni Matt na magalit sa amin ang tropa at isipin nila na nakipaghiwalay si Marcus sa kanya dahil sa akin. Kahit pa alam ko na yun naman ang totoo, dagdag ko pa. Kayo na ba ulit? Tanong niya sa akin. Muli akong napabuntong hininga bago tumango. Alam ko na mali, pero mahal ko talaga siya eh. Masama na ba akong tao Vince? Masyado ba akong nagiging makasarili? Saad ko. Hindi ka masamang tao Van, at kung minsan, okay lang na maging makasarili tayo kung kasiyahan naman natin ang pinag-uusapan. Kagaya ng sinabi ko, hindi ka man maintindihan ng iba, ako naiintindihan kita, sagot niya. Hindi ko rin naman sinasabi na tama ang ginawa mo na makipagbalikan agad sa kanya, lalo na hindi pa maayos ang lahat. Pero gusto ko na mag-ingat sana kayo sa mga desisyon nyo. Matalik na kaibigan ko si Marcus noong high school, at ngayon, kaibigan na rin kita. Sa ilang araw na nanatili kayo sa lake house, sayo ako pinakakomportable. At kung kaya ko, tutulungan ko kayo, nakangiti na dagdag pa niya. Muli akong napalingon sa kanya dahil sa narinig. Nakita ko naman na inilabas niya ang phone niya, maya-maya pa ay tinapat niya yon sa kaliwang tenga niya. Hello Marcus, narinig kong wika niya, kaya bahagyang umawang ang bibig ko. Paano ba yan, sa akin ngayong araw ang taong mahal mo? Nakangisi na wika niya, napangiwi naman ako sa narinig.
Hayop ka Vince, masasaktan talaga kita. Narinig kong sagot ni Marcus, saka ko napagtanto na naka-loudspeaker pala siya. Sus, hindi ka naman mabiro. Alam mo namang mahal na mahal kita, natatawa at nang-aasar na saad niya. Alam mo kung saan ang bahay ng tito ko, hindi ba? Doon ko siya dadalhin. Puntahan mo kami kung gusto mo. Bilisan mo, kung ayaw mong magbago ang isip ko at magdi-date talaga kami. Dagdag pa niya bago ibinaba ang tawag. Ngumisi naman ulit si Vince bago tumingin sa akin. Bakit mo ginagawa ito Vince? Nalilito na tanong ko. Gusto ko lang na may magawa para sa'yo. Sagot naman niya tapos ay ngumiti ulit, bago ibinalik na ang tingin niya sa kalsada at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Pero bakit nga, pamimilit ko, siya naman ay nagkibit lang ng balikat. Malalaman mo rin, sagot na lang niya. Hindi na ako ulit nagsalita at nagtanong pa, kasi mukhang wala naman siyang balak na sagutin ang tanong ko. Pero pakiramdam ko talaga ay may mali. Hindi ko tuloy maiwasang isipin, kung tama ba ang desisyon ko na magsabi sa kanya. Ganun pa man, pilit ko na lang iwinaksi ang bagay na iyon sa isip ko. Pagkarating namin sa bahay ng tito niya, ay pinapasok muna niya ako sa loob at binigyan ng maiinom. Habang nakaupo sa sala, ay tahimik lang ako na iginagala ang tingin ko sa bahay. Maya-maya pa ay nagbukas ang pinto, at nakita kong pumasok doon si Marcus na nakasimangot pa rin. Nakasimangot ka pa rin hanggang ngayon, natatawa na saad ni Vince nang makita niya ito. Sige na, umalis na kayo. Pero ibalik mo siya dito mamayang gabi, at ako ang maghahatid sa kanya sa bahay ni na Levi. Iyon ay kung hindi nyo gusto na maghinala ang mga kaibigan nyo, nakangiti na saad pa niya. Sinabi mo sa kanya, nakakunot ang noo na tanong ni Marcus sa akin, agad naman akong napakagat sa ibabang lobby ko dahil doon. Akala ko ay magagalit siya, pero ngumiti siya bigla. Mabuti kung ganon, dagdag pa niya bago tumingin kay Vince. Naiinis pa rin ako sa'yo hayop ka, huwag mo nga akong pinagseselos. Pero salamat. Sige na, mauuna na kami, nakasimangot na saad pa niya bago niya ako marahang hinila palabas. Vince, salamat, wika ko pa, bago kami tuluyang makalabas. Ngumiti at tumango lang si Vince sa akin. Hanggang sa makasakay na kami ni Marcus sa sasakyan niya, at nagmaneho na siya agad paalis. Marcus, okay lang ba talaga na sinabi ko kay Vince ang tungkol sa atin, tanong ko. Oo naman, kilala ko si Vince. Nakakainis siya madalas, lalo na ang pagiging mapang-asar niya. Pero alam ko na hindi niya tayo ipapahamak, sagot niya, pilit na lang akong ngumiti bago tumango. Sorry Marcus, mababa ang boses na saad ko pa. Sorry saan? Nalilito na tanong niya. Ako itong nagsabi na isikreto muna natin, pero ako pa itong unang nagsabi kay Vince, sagot ko, mahina siyang natawa dahil sa narinig. Okay lang talaga Van, kagaya ng sinabi ko, maaasahan naman natin si Vince kahit na nakakainis siya kung minsan. At isa pa, mas okay iyon para matulungan niya tayo. Minsan, sasabihan ko siya na i-invite ka sa Mindoro kunwari kapag nandoon ako. Para may rason ka na magpunta doon, sagot niya. Pero babalik ka na nga pala sa Florida, dagdag pa niya bago napabuntong hininga. Kailangan mo ba talagang bumalik doon? Tanong pa niya. May naiwan akong trabaho doon Marcus, hindi naman ata pwede na basta ko nalang iwan yon. Kahit pa mababait sa akin ang pamilya ni Mama doon, nakakahiya pa rin. At saka sa tingin mo, hindi magtataka ang tropa kung sakaling biglaan akong magstay na talaga dito, saad ko. Kung sa bagay, pero pwede naman kitang puntahan doon hindi ba? Nakangiti na tanong niya, kaya agad akong tumango. Oo naman, pero huwag palagi. Lalo na alam ko na sobrang busy mo na rin sa mga business nyo, sagot ko. Saan nga pala tayo pupunta? Tanong ko pa. Kahit saan, basta malayo dito. Para hindi ka matakot kahit nahawakan ko ang kamay mo sa public, sagot niya. Ngumiti na lang ako at hindi na nagtanong pa. May tiwala naman kasi ako sa kanya. Kung tutuusin, mas may tiwala pa nga ako sa kanya kesa sa sarili ko.
Hindi ko naman alam kung gaano kami katagal na sa biyahe, pero hindi naman ako naiinip kasi ay nagkukwentuhan kami, at kung minsan ay nagtatawanan at kantahan pa nga. Para lang kaming bumalik sa dati, noong college pa kami, sa tuwing pasikreto kaming nagdi-date. Maya-maya pa ay nagpasya kami na mag-stopover muna sa isang gasoline station, nagpasya kasi kami na mag-CR muna at bumili ng konting makakain habang nasa biyahe kami. Nasaan na nga pala tayo, tanong ko pa, nang nasa convenience store naman na kami. Nasa Tarlac, sagot niya. Hindi ko alam kung may mga tourist spot din ba dito na pwede nating puntahan, pero okay lang naman sa akin kung sakaling wala. Basta magkasama tayo sa biyahe, dagdag pa niya. Mag-search na lang tayo sa internet mamaya, sagot ko. Pagkatapos naming mamili ng mga chips at drinks, ay nagpasya kami na umalis na ulit. Habang nasa biyahe, ay binuksan ko ang isang bag ng chips, habang tumitingin sa internet ng mga pwede naming puntahan sa Tarlac. May mga falls at ilog din pala dito, kaso malalayo kung nasaan tayo ngayon. Pero marami naman palang mall dito, pwede namang doon tayo, wika ko bago tumingin sa kanya. Nakita ko naman na nakangiti lang siyang nakikinig sa akin habang tumetango. Agad akong kumuha ng isang chip at itinapat ko yun sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti niya bago kinain yon. Ang sweet naman ng mahal ko, wika pa niya. Marcus, may tanong ako, seryosong saad ko maya-maya pa. Kung sakali man na malaman ng tropa na wala na kayo ni Matt, at kung sakali man na malaman na din nila ang tungkol sa atin. Sa tingin mo ba magagalit sila, tanong ko. Hindi ko rin alam, Van, pero kung sakaling magagalit man sila, sisiguraduhin ko na sa akin lang. After all, ako naman itong namilit na maging tayo ulit, at ako naman ang rason kung bakit nasaktan si Matt, sagot niya. Sinubukan mo naman na umiwas sa akin at alam ko na nakita din nila yon. Kaya hindi sila dapat na magalit sa'yo kung sakali, dagdag pa niya. Hindi ko alam, Marcus, pero kahit saang anggulo kasi titignan, may mali rin ako. Para ko lang kinain ang mga salita ko. Hindi sa sinasabi kong nagsisisi ako na nakipagbalikan sa'yo, kasi hindi naman mangyayari yon. Pero nag-aalala lang talaga ako, paliwanag ko. Biglang bumalik sa likod ng alaala ko yung pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Cass. Na kahit pa nasa iisang bahay kami ngayon, ay bihira kong lapitan na niya ako, hindi gaya nung kauuwi ko lang. Pero kapag kasama naman ang tropa, o si Levi, pansin ko na nakikipagbiruan pa rin siya sa akin. Pakiramdam ko talaga may mali, at natatakot ako sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod pang araw. Nagpasya naman ako na huwag na lang bigyan ng pansin masyado yon. Hindi ko rin naman kasi gusto na ma-spoil ang moment namin ni Marcus. Pagkarating sa isang kilalang mall, ay kumain agad kami ng lunch. Pagkatapos ay naglaro kami sa arcade kagaya ng dati, nanood ng sine, at kung ano-ano pa. Alas 4 na ata yun nang magpasya kaming bumiyahe na pabalik sa Manila. Sobra akong nag-enjoy, kasi nga ay kasama ko ang taong mahal ko. Ako naman ang magmamaneho, Marcus, alam ko naman na napagod ka, saad ko pagkalipas ng ilang minuto. Okay lang ako, Van, at saka paano ako mapapagod, nandito ka na, source of energy ko, nakangisi at malandi na sagot niya. Isang kiss mo lang, fully charged na ako agad, dagdag pa niya, kaya sabay kaming nagtawanan. May kasalanan pala ako sa iyo, Van, saad pa niya, dahil doon ay bigla akong kinabahan at napalingon sa kanya. Ano yun, tanong ko. Alam kong nangako rin ako na sikreto muna natin ito, pero sa sobrang saya ko, hindi ko napigilan na sabihin kay Marky ang totoo kagabi, aniya, dahil doon ay bahagyang umawang ang bibig ko. Gusto ko sana siyang sabihan, pero naalala ko na sinabi ko nga rin pala kay Vince ang tungkol sa amin kanina at hindi naman siya nagalit sa akin. Nangako naman siya na hindi niya sasabihin kay Yael, at sinabi ko na kapag may ibang nakaalam, sa kanya talaga ako magagalit, agad na saad pa niya. Okay lang, Marcus, ikaw na mismo ang nagsabi na malaki ang tiwala mo kay Vince na kaibigan mo lang, kaya alam ko na mas malaki ang tiwala mo sa kapatid mo, mahinahon at nakangiting sagot ko. Dahil doon ay agad din siyang napangiti bago pinagsaklop ang mga kamay namin, habang nagmamaneho pa rin siya. Oo nga pala,
Sinabi ko na 1 week ako dito hindi ba? Tanong pa niya. Kaso kailangan kong umuwi ng Mindoro sa makalawa. May kliyente lang ako na kailangang e-meet, biglaan lang. Kung tutuusin, pwede sanang si Papa na lang, ang kaso ayaw niyang cancel ang date nila ni Mama. Magtatampo daw yun paliwanag niya, dahil doon ay mahina akong natawa. Hayaan mo na sila, nag-e-enjoy lang ang mga yon, nakangiti na sagot ko. Sa kondo ka matulog bukas please. Sasabihin ko sa tropa kunwari na bukas na ang alis ko, tapos hihingi natin ang tulong ni Marky, na kunwari magpapasama siya sa iyo na sa kondo matutulog. Lalo na narinig ko may pupuntahan daw na press conference sa Pangasinan si Yael bukas, saad niya, na para bang planado na ang lahat. Mahina ulit akong natawa, bago tumango na lang. Nagpatuloy naman siya sa pagmamaneho. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya kami na mag-stop over muna sa isang resto para kumain ng dinner, bago kami muling bumalik sa biyahe. Alas 8 ata yun ng gabi, nang makabalik kami sa bahay ng tito ni Vince na halatang hinihintay kami. Ang tagal nyo naman, masyado nyo atang sinulit ang isa't isa, natatawa na reklamo pa nga niya kunwari. Ikaw na ang bahala sa kanya pare, kapag nagkaroon niya ng kahit konting gasgas lang, malalagot ka talaga sa akin, nagbibiro din naman na saad ni Marcus. Bago nga siya umalis, ay mahigpit niya akong niyakap at dinampihan ng mababaw na halik sa labi. Nag-enjoy ako mahal ko, bukas na lang ulit, nakangiti na dagdag pa niya. Ako rin Marcus, salamat ulit, sagot ko naman. Pagkatapos noon ay kumaway na siya sa amin ni Vince, at naglakad na nga pabalik sa sasakyan niya at nagmaneho na siya paalis. Naghintay muna kami ni Vince ng halos 10 minuto, bago niya ako inaya na umalis na para nga may hatid na daw niya ako sa bahay ni na Levi. Pagkarating nga namin doon ay nandoon na din si Marcus, maging sina Marky at Yael ay nandoon din. At bakit ngayon lang kayong dalawa? Saan kayo nanggaling? Nakangisi at makahulugan na tanong pa nga ni Cass nang makita kami. Diyan lang sa tabi-tabi, sagot ko na lang. Bakit nandito ang lahat? Anong meron? Tanong ko pa nang mapansin na si Matt lang ang wala. Nandito ba lahat? Parang hindi naman, wala kasi si Matt, agad na sagot naman ni Cass. Anyways, dito na sila magdi-dinner, kasi nga biglaan daw ang uwi ni Marcus sa Mindoro bukas, wika pa niya, tumango na lang ako sa narinig. Tapos itong si Yael, may business conference ng 2 araw sa Pangasinan. Nakakalungkot maiwan ng mag-isa sa kondo, pag-arte naman ni Marky, dahil doon ay napalunok ako ng laway. Lalo na nang ngumisi siya bigla at tumingin sa akin. Akin ka muna bukas Van, doon ka sa kondo matulog para may kasama ako, saad pa niya. Ha, hindi ba nakakahiya yon? Pwede ka namang matulog dito kung sakali, may halong ka ba na wika ko naman. Lagi na lang kaming nandito. Alam kong wala namang problema yon, pero minsan nakakahiya pa rin, giit naman niya. Sa huli ay tipid na lang akong ngumiti bago tumango. 2 lang ang kwarto sa kondo nyo hindi ba? Saan siya matutulog doon? Tanong ni Cass kunwari, kahit paramdam ko na gusto lang niyang malaman kung sa kwarto ba ako ni Marcus tutuloy kung sakali. Sa kwarto ko, malaki naman ang kama tapos may sofa bed din. Agad na sagot ni Marky. Bahala na siguro Marky, kung wala naman akong pupuntahan bukas. Kung sakali man, sasabihan kita agad, wika ko na lang para matigil na ang usapan tungkol doon. Kahit pa ang totoo ay desidido naman na talaga akong pumayag. Ayaw ko lang na mag-isip ng iba at kung ano ang tropa. Bakit hindi na lang si Matt ang ayain mo? Tanong pa ni Cass. Busy rin kasi sa trabaho yon, tapos ikaw busy na sa training, si Jazz busy sa paghahanap ng trabaho. Si Van lang naman ang nasa bakasyon sa inyo, sagot naman niya. Teka, bakit parang ayaw mo na samahan ako ni Van? May problema ba? Tanong pa niya habang nakakunot ang noo. Napalunok na naman ako ng laway at agad na kinabahan dahil doon. Dahil ba ex siya ni Kuya? Bakit Cass, kaibigan pa rin naman natin siya hindi ba? Dagdag pa niya. Tama na yan, ang mabuti pa kumain na tayo, saad na lang ni Levi.
Ako naman ay hindi na lang nagsalita, pero napalingon ako kay Cass na nagkibit lang ng balikat. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na si Cass na magpapahinga na daw. Matapos kasi ang naging pag-uusap nila ni Marky, ay hindi na siya ulit nagsalita pa. At ramdam ko na naiinis siya. Ganun pa man, ay wala naman ang nagbukas pa sa amin ng topic tungkol doon. Van, sa akin ka bukas ha, paalala pa ni Marky nang nagpaalam na sila na aalis na, tipid na lang akong ngumiti bago tumango. Tapos ay hinatid na namin sila ni Levi sa labas. Van, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Levi sa akin pagkaalis nila, nang kaming tatlo na lang ni Jazz ang magkakasama. Tipid naman akong ngumiti bago tumango, kahit pa ang totoo ay kinakabahan ako. Oo naman, tungkol ba saan, saad ko. Pasensya na sa inakto ni Cass, wika niya. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit nagkakaganito siya. Alam ko na minsan na rin naming naiparamdam ni Yael sa'yo na parang wala kaming tiwala sa'yo, pero hindi naman yun ang ibig naming sabihin. Pero pasensya na ulit, dagdag pa niya. Kakausapin ko si Cass, wika naman ni Jazz. Hindi na Jazz, naiintindihan ko naman na concern lang siya sa iisipin at mararamdaman ni Matt. At isipin na lang natin na ayaw niyang madamay ang tropa kung sakali mahinahon na wika ko. Ayaw ko na kasi talaga sana na mas palakihin pa ito, dahil kapag nangyari iyon, at kapag nalaman ni Marcus na sobrang nag-iba nga ang pakikitungo sa akin ni Cass, baka lang hindi na siya makapagpigil. At kapag nangyari iyon, alam ko na ako ang kakampihan niya, at pwede pang magkagulo. Pero hindi pa rin kasi tama na harap-harapan niyang pinaparamdam sa'yo na parang hindi ka na parte ng tropa, dahil lang ex mo si Marcus, saad ni Jazz, na pabuntong hininga naman si Levi sa narinig bago marahang tumango. Okay lang talaga ako Jazz at Levi, salamat sa concern. After all, aalis na rin naman ako next week, sagot ko tapos ay tipid na ngumiti. Huwag niyo nang kakausapin o papagalitan si Cass, baka mas lalo lang lumayo ang loob niya sa akin eh. Sige na, magpapahinga na ako, dagdag ko patapos ay naglakad na papunta sa ikalawang palapag. Ramdam ko ang tingin nila sa akin na may halong awa, pero hindi na ako ulit lumingon pa. Hindi ko kasi alam kung maawa pa ba sila sa akin kapag nalaman nila ang sikreto namin ni Marcus. Kapag nalaman nila na nagsisinungaling kami sa kanila. Sigurado ako na pati sila, magagalit at tuluyan ang mawawala ng tiwala sa akin. Pagkapasok ko sa kwarto ay dumiretso ako sa balcony para magpahangin muna. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko, at nang tinignan ko yun ay nakita kong si Marcus ang tumatawag kaya hindi na ako nagdalawang isip na sagutin yun. Kumusta ka? Hindi na ba nag-attitude si Cass? Dito ka na lang sa kondo namin ni Marky, agad na bungad niya kaya mahina akong natawa. Okay lang ako, huwag na kayong mag-alala sa akin, wika ko. Pakisabi nga pala kay Marky, na salamat, mahina ang boses na dagdag ko pa. Kahit kasi alam kong wala namang ibang makakarinig ay nag-iingat pa rin ako. Hindi tama ang ginagawa at pinaparamdam sa'yo ni Cass, akala mo naman hindi kayo naging magkaibigan mula first year college siya. Giit pa niya. Hindi rin naman tama ang ginagawa natin na magsinungaling at magtago ng sikreto sa kanila. Pero iyon ang kailangan nating gawin sa ngayon kasi iyon ang tama. Ganun lang din si Cass. Intindihin na lang natin siya, kasi alam ko naman na ayaw lang niya na madamay ang tropa, paliwanag ko. Sinabi ko rin sa kanya ang sinabi ko kina Jazz at Levi. Bakit ba sobrang bait mo Van, na kahit alam mo sa sarili mong apektado at nasasaktan ka, umaakto ka na wala lang, wika niya tapos ay napabuntong hininga pa. Mas lalo tuloy akong nahuhulog sa'yo, malambing na dagdag pa niya, na siyang nagpangiti sa akin. Sus, sige na, magpapahinga na ako. Ikaw din, lalo na alam ko na sobra kang napagod sa biyahe. Magkita na lang tayo bukas, wika ko. Magkita tayo sa panaginip, tapos magkita ulit tayo bukas, malambing pa rin naman na sagot niya. Kahit pa hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang ngiti niya na abot hanggang tenga. Alam ko, kasi ganun din ako ngayon. Nagpaalam lang ulit ako sa kanya, bago ko pinutol na ang tawag.
Tapos ay nagpa siya ako na pumasok na ulit sa loob, at humiga na sa kama. Paghiga ko sa kama, ay muling nag-vibrate ang phone ko. 3 mensahe yon na sunod-sunod pumasok. Ang isa ay mula kay Marcus, ang isa ay mula sa kapatid niyang si Marky at ang isa naman ay nanggaling kay Vince. Siyempre, una kong binuksan ang kay Marcus. Mahal na mahal kita Van, kapag may ginawa o sinabi pa si Cass na hindi maganda, sabihin mo sa akin agad. Alam kong nangako ako na isisikreto natin ito, pero kapag nakita kong nasasaktan at nahihirapan ka na, wala na akong pakialam sa iba pang masasaktan natin. Saad niya na siyang nagpangiti sa akin. Mahal na mahal din kita Marcus. Ang reply ko naman. Sunod kong binuksan ang mensahe ni Marky sa akin. Madami kang utang na kwento sa akin. Pero sobrang saya ko talaga Van. Alam ko na hindi madali ito, pero tutulungan ko kayo. Kakayanin natin ito. Pasasaan at magiging maayos din ang lahat. Saad naman niya. Salamat Marky, pasensya na kung pati kayo nadadamay. Pero salamat talaga. Reply ko naman. Tapos ay binuksan ko naman ang kay Vince. Kung kailangan nyo ni Marcus ng tulong ko, magsabi lang kayo. Good night Van. Saglit akong natigilan doon, pero sa huli ay nag-reply pa rin naman ako. Salamat Vince. Saad ko na lang. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito kabuti sa akin si Vince, pero alam ko na meron siyang hindi sinasabi sa amin. Kung ano man iyon, bahala na siguro ang oras kung kailan ito ilalabas ang totoo. Wala namang espesyal na nangyari sa sumunod na araw. Si Levi at ang mga magulang niya, as usual ay nagtrabaho, si Cass ay umalis din para sa training, tapos si Jazz ay muling isinama ng lolo ni Levi. At dahil mag-isa lang ako sa bahay nila, ay nagpa siya ako na pumasyal na lang sa mall. Sakto namang nakipagkita sa akin si Vince dahil nga tanghali na daw ang uwi niya sa Mindoro. Naging mabilis lang iyon, at sinabi ko rin naman kay Marcus na ka-text ko, kaya walang naging problema. Inubos ko ang maghapon sa pagpunta sa kung saan-saan lang. 6:00 naman iyon ng gabi, nang magpasya ko na bumalik na sa bahay ni na Levi, sakto na nandoon na ang lahat. Van iho, sakto ang uwi mo at kakain na niyan tayo, nakangiting wika ni Tita Love sa akin. Sasamahan ko na lang po kayo sa hapag para kwentuhan tita, kumain na po kasi ako sa labas, sagot ko naman. Ganun ba, naku nagpaluto pa naman ako ng kare-kare, hindi ba isa iyon sa mga paborito nyo, wika niya, kaya mahina akong natawa. Sige po, kakain po ulit ako, saad ko, kaya natawa na rin siya. Naging maayos lang naman ang dinner, kahit pa medyo naiilang ako na hindi man lang ako magawang tignan ni Cass. Hindi ko na lang pinansin pa yon. Van, hindi ba sa kondo ni Marky ka matutulog ngayon? Tanong ni Levi sa akin maya-maya pa, kaya marahan akong tumango. Ha, bakit doon ka matutulog? Agad na tanong naman ng nalilitong si Tita Love. Wala daw po kasing kasama si Marky doon biglaan ang naging uwi ni Marcus sa Mindoro. Tapos si Yael naman may business conference sa Pangasinan, sagot naman ni Levi. Bakit hindi na lang si Marky ang matulog dito, saad ni tita. Nako sinabi na rin po namin yan. Ang kaso, minsan medyo nahihiya pa rin daw po siya. Lalo na lagi na lang daw po kaming nandito, natatawa na saad naman ni Jazz. Agad akong napangiti kasi ngayon ko lang napansin na nag-iba na rin pala ang tawag niya sa mga magulang ni Levi. Sus, ang batang yun talaga. Akala mo naman iba pa kayo sa amin, pamilya na tayo dito, nakangiti na saad na lang ni tita. Sumabay ka na sa amin ni Jazz, ihahatid ko rin naman siya pa uwi. Daan ka na namin sa kondo nila, saad pa ni Levi, tipid na lang ulit akong ngumiti bago tumango. Pagkatapos kumain at magpahinga, ay nagpaalam na ulit agad si Cass na magpapahinga na daw sa kwarto niya. Mahina na nga lang akong napabuntong hininga nang hindi man lang niya ako tinignan. Pilit namang ngumiti sa akin si Jazz na marahan pang tumango, yun bang parang nagsasabi na okay lang at hayaan ko na lang. Bakit mukhang wala sa mood ang isang iyon? Kuryoso na tanong ni Tito.
Baka napagod lang po sa training pa, agad na sagot ni Levi, pero bahagyaring napalingon sa akin. Sa puntong iyon, ako naman ang ngumiti sa kanila na parang nagsasabing okay lang ako, at wala sa akin yon. Sige na po, ihahatid ko na po silang dalawa. At baka mapalo na ako ng mama ni Jazz pagbibiro pa niya. Bago iyon ay pumanhik muna ako sa ikalawang palapag para nga makapag-ayos ng mga gamit na dadalhin ko. Naging mabilis lang iyon, at bumiyahe na rin naman kami agad paalis pagkatapos. Habang nasa sasakyan nga ay tahimik lang ako, hanggang sa makarating na kami sa harap ng kondo ni na Marcus. Salamat ulit Levi at Jazz, mababa ang boses na saad ko bago bumaba ng sasakyan. Mag-iingat kayo ni Marky dyan, kung may kailangan kayo o kung may problema, tumawag kayo agad sa amin ha, paalala pa ni Jazz, kaya tumango na lang ako. Hinintay ko pa na umalis muna ang sasakyan, bago ako naglakad na papunta sa loob ng building. Natatandaan ko pa naman kung saan ang unit nila, kaya dumiretso na ako doon. Nang makarating ay agad akong kumatok, at agad din namang nagbukas ang pinto. Malawak nga na napangisi si Marky nang makita ko. Nasa banyo lang si kuya, magpapabango lang daw para sayo, excited na wika niya, kaya mahina akong natawa. Tapos ay hinila na niya ako papasok at agad na nilock ang pinto. Kailangan pa ba yon? Mabango naman siya lagi pagbibiro ko, dahil doon ay natawa din siya. Nag-bake ako ng mga cookies para makapag-movie marathon tayo. At marami kang utang na kwento sa akin. Kahit pa nagkwento na si kuya, gusto ko pa ring marinig ang side mo. Excited na saad pa niya. Sorry bunso, pero sa akin siya magdamag, narinig naming saad naman ni Marcus, na lumabas na mula sa kwarto. Halatang nanggaling siya sa pagligo, kasi tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya. Hindi ko naman maiwasan na hindi mapatitig sa kanya, kasi kahit saang anggulo titignan, sobrang gwapo talaga niya. Ang daya mo naman kuya sa akin muna siya kahit hanggang 12 lang, tapos nun sayo na siya magdamag, reklamo ni Marky. Bunso alam mo naman na matagal ko siyang na-miss, hayaan mo naman kami, giit ni Marcus. Ikaw lang ba ang nakamiss sa kanya, ako rin naman saad ulit ni Marcus. Ako naman ay natatawa na lang at napapailing sa pagtatalo ng dalawa. Ako ang boyfriend, ikaw kaibigan lang, saad ni Marcus na parang ayaw magpatalo. Ako ang tumulong sa inyo para makapunta siya dito, giit din ni Marky. Di hayaan natin siyang pumili, nakangisi at mayabang na saad naman ni Marcus, na para bang tiwala siya na siya talaga ang pipiliin ko. Ang daya naman talaga kuya syempre sigurado ikaw ang pipiliin niya, reklamo ni Marky. Pipili na ba ako? Tanong ko naman, mas lalong lumawak ang ngisi ni Marcus bago tumango. Samantalang si Marky ay mas lalo lang napasimangot. Sorry Marcus, magkukwentuhan muna kami ni Marky ha? Mahal naman kita wika ko. Biglang napasimangot si Marcus at nagreklamo sa narinig. Si Marky naman ay malakas na sumigaw dala ng tuwa, tapos ay hinila na niya ako papunta sa kwarto niya. Napalingon pa nga ako kay Marcus na parang gusto pa kaming pigilan, pero wala na ring nagawa sa huli. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nag-uusap at kwentuhan ni Marky. Basta tinanong lang niya ako tungkol sa side ko. At sinabi rin niya na sobrang saya niya dahil nga nagkabalikan kami ng kuya niya. Mula noon pa naman daw kasi, ako talaga ang gusto niya para nga kay Marcus. Pero syempre, kailangan niyang makisama kay Matt dahil mabait naman ang tao. Sinabi rin niya na naaawa siya kay Matt, pero tama lang daw ang ginawa ng kuya niya kesa nga mas tumagal pa, dahil mas magiging masakit lang ang lahat para sa kanila sa huli. Nako alauna na pala, magagalit si kuya sa akin ito, gulat na saad ni Marky nang mapalingon sa phone niya. Nang tumingin din ako sa oras ay mahina akong natawa nang mapansin na tama siya. Hindi siya magagalit Marky, ako ang bahala, nakangiti na sagot ko. Paano, pupuntahan ko na siya Nag-enjoy ako sa kwentuhan natin, saad ko pa. Ako rin Van, at alam ko pa ulit-ulit na, pero sobrang saya ko talaga, sagot niya. Ngumiti na lang ako at hindi na nagsalita, tapos ay tumayo na ako mula sa kama at naglakad palabas ng kwarto niya. Pansin ko naman na nakabukas pa ang ilaw sa kwarto ni Marcus, kaya dumiretso na ako doon.
Agad akong napangiti nang makita ko siyang nakaupo sa kama at nakasandal sa may headboard. Natawa nga ako ulit dahil nang makita niya ako ay sumimangot na naman siya. Pinaikot pa nga niya ang mga mata niya na parang nagsasabi na naiinis siya sa akin. Mukhang nagtatampo ang baby, pagbibiro ko bago isinara ang pinto at naglakad palapit sa kanya, tapos ay umakyat sa kama at umupo sa tabi niya, mas lalo naman siyang napasimangot bago humiga na doon. Hindi gagana sa akin yan, patayin mo na lang ang ilaw at matulog na tayo, masungit na sagot niya. Sorry na, hindi lang naman kasi ako makatanggi kay Marky, lalo na namiss ko rin siyang makakwentuhan, saad ko. Kaya sa akin ka tumanggi? Miss na miss din kita, masungit pa rin na saad niya, mahina na naman akong natawa dahil doon. Ang kaso mukhang nagtatampo talaga siya, at hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya naman agad akong humiga sa tabi niya at niyakap ko siya. Sorry na kasi please, malambing na saad ko pa. Imbes na sumagot ay napabuntong hininga na lang siya bago niya ako niyakap din. Muli akong napangiti kasi alam ko na hindi naman talaga niya ako matitiis. May magagawa pa ba ako, bulong niya. Huwag ka nang magalit, marami pa naman tayong oras na magkasama eh. Tayong dalawa ang forever hindi ba? Malambing pa rin ang boses na saad ko, mahina siyang natawa dahil doon. Pasalamat ka mahal kita eh, bulong na lang ulit niya, bago mas hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Matutulog na ba tayo, tanong ko pa. Bakit, may gusto ka pa bang gawin, nakangisi at makahulugan na tanong niya pabalik. Alam ko ang naglalaro sa isip mo Marcus, at hindi ang sagot. Gusto ko lang na mag-usap tayo, iyong kwentuhan kagaya ng dati. Hindi ba bonding naman din yon, saad ko. Ibang bonding kasi ang gusto kong gawin, nakangisi pa rin na saad niya, bago biglang pumaibabaw sa akin. Nagulat naman ako at hindi nakagalaw, lalo na nang bigla din siyang yumuko para mahalikan ako sa lobby. Napangiti na lang ako sa huli dahil sa nangyari. Mahal at sobra din kitang na-miss Marcus, puno ng sinseridad na bulong ko nang bahagya siyang humiwalay sa akin. Ang sarap naman sa pakiramdam na marinig yan, mula sa tao na mahal mo, nakangiti at malambing na sagot niya. Akmang yuyuko sana ulit siya, at hahalikan ako sa lobby, pero sabay kaming natigilan nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nasaan si Van? Akala ko ba dito siya matutulog, saad ni Yael. Mabilis pa sa 4:00 na napaupo kami ni Marcus sa kama, at bigla akong kinabahan. Bakit siya nandito? Akala ko ba may business conference siya sa Pangasinan? Nalilito na tanong ko. Hindi ko rin alam, sagot naman ni Marcus. Nasa kwarto siya ni Kuya, maliligo daw siya bago matulog. Ang kaso nasa banyo kasi ako kanina, kaya sabi ko doon na lang siya maligo, narinig naman namin na dahilan ni Marky. Mabilis kong hinila si Marcus, at isinama papunta sa banyo na nasa kwarto niya. Anong gagawin natin Marcus? Kinakabahan na tanong ko pa. Aalis din siya, huwag kang mag-alala. Kung gusto mo maligo na muna tayo ng sabay, nakangisi na saad naman niya, na parang wala lang sa kanya ang sitwasyon. Marcus naman reklamo ko at napabuntong hininga pa. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nasa loob ng banyo. Hindi na rin kasi namin marinig kung ano pa ang pinag-uusapan ni na Marky at Yael sa labas. Hanggang sa ako na rin mismo ang nainip. Lalabas na ako Marcus, baka magtaka na yon kung bakit sobrang tagal ko dito sa loob, wika ko. Hindi naman ako pinigilan ni Marcus. At saktong pagkabukas ko sa pinto, agad na nanlaki ang mga mata ko nang makita na nakatayo doon si Yael. Kumunat pa nga ang noo niya nang napalingon siya sa likod ko, kung saan nakatayo si Marcus. Yael, anong ginagawa mo dyan? Heto na ang kape mo. Hindi na nagawang ituloy pa ni Marky ang sasabihin, at nanlaki din ang mga mata niya nang makita kaming tatlo na magkakaharap. Nagsinungaling ka sa akin, mababa ang boses na saad ni Yael kay Marky. Nagsinungaling kayong tatlo sa tropa, dagdag pa niya bago napailing na parang nagsasabing disappointed siya. Dahil nandito na rin naman siya, wala na kaming nagawa kung hindi ang harapin siya sa sala at doon siya kausapin. Paano nangyari ito? Hindi ba kayo ni Matt?
At Van, ikaw, hindi ba sinabi mo na wala kang gagawin na alam mong makakasira sa tropa? Ano, hanggang kailan niyo balak magsinungaling sa amin? Naiinis na paninimula niya. At ikaw, Marky, nakisali ka pa talaga sa kanila. Giit pa niya. Wala na kami ni Matt, mababa ang boses na wika naman ni Marcus, kaya natigilan si Yael. Anong wala na kayo ni Matt? Okay at magkasama pa kayo kahapon? At saka ano ito, kunwari lang na uuwi ka sa Mindoro, at hiningi mo ang tulong ni Marky, para magkasama kayo ni Van dito, madiinagiit naman ni Yael. Yael, hayaan mo muna kaming magpaliwanag please, puno ng pagsusumamo na saad naman ni Marky, dahil doon, nakita ko kung paano napapikit ng mariin si Yael bago napabuntong hininga. Pasensya na, hindi lang kasi ako makapaniwala na nagsinungaling kayo sa amin. Ano sa tingin niyo ang magiging reaksyon ni Levi kapag nalaman nila ang tungkol dito? Lalo na si Cass na sobrang napalapit na kay Matt, giit naman niya. Hindi ako nakapagsalita, nanatili lang akong tahimik habang nakatingin sa kanya. Nang lumingon ako kay Marcus, nakita ko kung paano siya huminga ng malalim bago nagsimulang magkwento kay Yael. Hinayaan namin siyang magsalita, hanggang sa nasabi niya kay Yael ang lahat. Naiintindihan ko naman kayo kasi matagal na tayong magkakaibigan. At mula noon pa lang, alam namin at nakita namin kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Pero hindi kasi tama na magtago kayo ng sikreto sa amin, frustrated na saad ni Yael. Nakakalimutan nyo na ba yung unang malaking away ng tropa? Noong itinago namin ni Marky sa inyo ang relasyon namin, maging kayo rin. Dagdag pa niya. Pero ginawa nyo na naman ngayon yun, saad ulit niya. Yael, sorry talaga, alam naman namin na mali. Nagpasya lang naman kami na hindi na muna sabihin sa inyo, kasi nirerespeto namin si Matt. Kasi alam namin na nasasaktan pa siya, mababa ang boses na wika ko naman. Marahang tumango si Yael bago tinignan si Marcus. Alam mo pare, hindi ka dapat pumayag sa gusto ni Matt. Kung nakipaghiwalay ka na sa kanya, dapat tinapos mo na agad ng tuluyan. Para mas mabilis na matanggap ng tropa, hindi yung magsisikreto pa kayo sa amin. Ano ba, wala ba kayong tiwala sa amin? Akala nyo ba hindi namin maiintindihan, ang tagal na nating magkakaibigan? Saad niya. Hindi naman sa ganun Yael, saad ko, ako na mismo ulit ang nagsalita. Gusto nang sabihin ni Marcus sa inyo ang totoo, pero ako ang hindi pumayag, mababa ang boses na dagdag ko. Saglit naman siyang natigilan na parang napaisip sa sinabi ko, tapos ay marahan siyang tumango at mapait na ngumiti. Kasi pinaramdam namin sayo ni Levi nung nasa Mindoro tayo na wala kaming tiwala sayo, saad niya, kaya ako naman ang tumango. Hindi ko lang naman gusto na tuluyan na kayong mawalan ng tiwala sa akin, lalo na ngayon, alam kong alam nyo na sobrang nagiba na ang pakikitungo ni Cass sa akin. Natatakot lang naman ako na, magalit kayo sa akin at mawalan ako ng tropa, sagot ko. Napabuntong hininga naman si Yael sa sinabi ko, bago niya marahang hinaplos ang kaliwang balikat ko. Van pare, pasensya na talaga kung may nagawa o nasabi kami na nakasakit sa loob mo. Pero maniwala ka, kung meron mang unang tao na makakaintindi at susuporta sa inyo, kami iyon ang tropa, mahinahon na wika niya, na siyang nagpangiti sa akin. Pwede ko ring isikreto muna ito, kung iyon ang gusto nyo. Pero alam nating lahat na kapag mas tumagal pa, mas magkakagulo lang. Kaya kung ako ang tatanungin, siguro mas mabuting sabihin nyo na rin agad kina Levi, dagdag pa niya. Nagkatinginan naman kami ni Marcus dahil doon, tapos ay ako na mismo ang pilit na ngumiti at marahang tumango. Uuwi talaga ako ng Mindoro, pero bukas pa. Babalik din ako sa gabi, at kakausapin na namin sila. Sasabihin na namin sa kanila ang totoo. Mababa ang boses na saad ni Marcus, ngumiti naman si Yael sa amin bago tumango. Alam nyo, ayaw kong sabihin na masaya ako para sa inyo, kasi alam ko na nasasaktan si Matt na naging kaibigan na rin namin, wika ni Yael pagkalipas ng ilang minuto. Agad naman akong napayuko at nakadama ng panlulumo dahil sa narinig. Pero wala masaya talaga ako para sa inyo. Naging kaibigan na namin siya,
Pero hindi ako magpapaka-plastic, kasi mas matimbang pa rin kayo sa akin. Kasi best friend ko kayong dalawa, dagdag pa niya. Dahil doon ay muli akong nagangat ng tingin, ngumiti naman siya sa amin, kaya napangiti na rin ako. Si Marky naman ay mabilis na yumakap kay Yael na parang sobrang natuwa sa narinig. Sa totoo lang nag-aalala ko kay Matt. Ang sakit lang kasing isipin na nasasaktan siya dahil sa amin, mababa ang boses na saad ko. Kasalanan ko ito ang dami ko kasing maling desisyon sa buhay, sagot ni Marcus. Huwag na nga kayong madrama dyan, magiging maayos din ang lahat, natatawa na saad naman ni Yael. Pero bakit pakiramdam ko hindi ganon ang mangyayari, tanong ko naman, kaya natahimik sila. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong nag-o-overthink pero natatakot ako. Pakiramdam ko magagalit ang lahat sa amin, lalo na sa akin, dagdag ko pa. Kahit na anong mangyari, nandito lang kami ni Marky na nakasuporta sa inyo. Siguro nga, pwede silang magalit, pero hindi na nun mababago ang katotohanan na kaibigan nyo kami, wika naman ni Yael, na siyang nagpangiti sa akin. Salamat sa pag-intindi pare, saad ni Marcus. Tumagal pa ang pagkukwentuhan naming apat, umabot nga ata kami ng 3:00. Pero kahit na papaano, magaan naman sa pakiramdam yon. Ganun pa man, maaga pa rin kaming nagising kinabukasan. 9:00 daw kasi ng umaga ang flight ni Marcus. Pagkatapos nga naming kumain ng agahan, ay hinayaan na namin siyang mauna, kasi nga ay makikipagkita at kakausapin pa daw niya si Matt bago siya umalis. Gusto ko nga sanang sumama, pero sinabi ni Yael at Marky sa amin na mas mabuti kung si Marcus na muna ang kakausap dito. Saka ko na daw siya kausapin, kapag nasabi na rin namin ang lahat sa tropa. Kaya naman pumayag na ako. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na yon, hindi rin ako bumalik agad sa bahay ni Levi kasi alam ko na wala naman akong aabutan doon. Kaya nagpasya ako na manatili na muna sa kondo ni Marcus kasama sina Yael at Marky. 4:00 naman na yon, nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Marcus na nasa Mindoro na daw siya. Medyo na late daw kasi ang flight niya. Tinanong ko nga siya kung kumusta ang naging pag-uusap nila ni Matt, sinabi niya na naging maayos lang naman daw. 7:00 naman na yun ng gabi, nang magpasya kaming tatlo na magpunta sa bahay ni Levi, para doon na maghapunan kasama sila. Sa totoo lang, kinakabahan ako at hindi ko alam kung bakit. Pero pilit ko na nilakasan ang loob ko. Sobra naman akong nagulat ng pagkarating namin, kasi pagkababa pa lang namin sa sasakyan ay sinugod na ako ni Cass na halatang nagagalit. Sa likod niya ay sina Matt na nakatingin sa akin, maging sina Levi at Jazz na sa akin din nakatingin. Akala ko ba sinabi mo wala kang gagawin na makakasira ng tropa ha? Ano, kinain mo lang ba ang mga sinabi mo, sigaw niya sa akin. Ang akala ko nga ay sasaktan o sasampalin niya ako, pero hindi naman niya ginawa. Ganun pa man, nakita ko pa rin ang sobrang galit sa mga mata at tono ng boses niya. Anong nangyayari dito? Mababa naman ang boses na tanong ni Yael. Bakit hindi niyo tanungin yang magaling niyong kaibigan? Alam niyang maayos na ang relasyon ni Marcus at Matt, pero pilit pa siyang nakikisali. Alam mo Van, hindi na ikaw yung kaibigan na nakilala ko noon. Okay naman na ang lahat pero bakit ginugulo mo pa sila? Saad pa ni Cass. Cass, hindi ganun ang nangyari, hayaan niyo muna akong magpaliwanag, nanlulumo na saad ko naman. Anong hindi ganon, si Matt na mismo ang nagsabi na nakikipaghiwalay na sa kanya si Marcus kasi pilit kang lumalapit kay Marcus at nagmamakaawa na balikan kanya, madiin nagiit niya, kaya agad na umawang ang bibig ko at napalingon pa kay Matt. Masaya ka ba na nakuha mo na ang gusto mo at nasasaktan si Matt ngayon ha? Dagdag pa niya. Hindi ganon ang nangyari at alam mo yan Matt, saad ko naman. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Pagkatapos ko kayong nakita na naghahalikan sa lake house noong pinagseselos mo siya kay Vince, giit ni Cass, kaya mahina akong napasinghap. Maging ang tropa ay halatang nagulat sa narinig. Kung totoong nakita mo ang nangyari, sana nakita mo kung paano ko siya itinulak palayo sa akin, mababa ang boses na saad ko. Gusto kong magpaliwanag pa,
Pero sobra akong nanghihina at hindi ko alam kung saan magsisimula. Napaka makasarili mo, Van. Kung alam ko lang na gagawin mo ito, sana hindi ko na pinilit si Levi na pauwiin ka dito, para hindi mo na nasira sina Matt at Marcus, at para hindi nadadamay ang tropa ngayon, madiin nagiit pa niya. Cass, ano ba, sumusobra ka na, pagbabawal naman ni Levi sa pinsan niya nang marinig yon. Hindi Levi, totoo naman ang sinasabi ko eh. Hindi na siya naawa kay Matt. Hahayaan mo talaga na masaktan ang kaibigan natin, na isang mabuting tao dahil sa pagiging makasarili mo? Sigaw pa niya sa akin. Wala ka nga palang pakialam kasi hindi mo naman siya tinuturing na kaibigan. Kasi kailan mo lang siya nakilala, hindi ba, dagdag pa niya. Mariin na lang akong napapikit dahil sa narinig. Hindi ko alam kung bakit wala ng boses na lumalabas sa akin. Ganun pa man ay huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko, tapos ay pilit pang ngumiti sa lahat. Matt, bakit hindi mo sabihin sa kanila ang totoo? Nawala na kayo ni Marcus. Hindi naman totoo na ako ang lumalapit, hindi ba? Sinubukan kong ang umiwas, hindi ba? Nanghihina na saad ko. Isa lang ang totoo dito, Van, at iyon ay nakipaghiwalay si Marcus kay Matt, at nasasaktan si Matt ngayon dahil sa'yo, at dahil sa pagiging makasarili mo. Madiin pa rin na saad ni Cass. Tapos habang si Matt nasasaktan, hindi ba masaya kayong magkasama ni Marcus na umalis? Sinundan kayo ni Matt. Bakit hindi mo aminin sa amin ngayon na hindi talaga si Vince ang kasama mo? Na ginawa niyo lang siyang dahilan ni Marcus sa kalokohan niyo. Wala kayong konsiderasyon. Bullshit kayong dalawa ni Marcus, magsama kayo mga cheater. Sigaw pa niya bago tumalikod at naglakad na pabalik sa loob. Ako naman nahihirapan na sa paghinga. Pilit ko kasing nilalabanan ang halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Napalingon pa nga ako kina Levi at Jazz na parang hinihintay akong magsalita. Pero hindi ko talaga alam kung paano at saan magsisimula.